of ResConnect, which is a research paper repository system with similarity checking para sa mga universities. So this team members are Eve J. Campo, Christian Dalmacio, as well as Presaging De Joseph and JB Lintada. So, bakit ba namin ginawa yung system? Currently, sa observation namin, karamihan sa mga universities gumagamit pa rin ng traditional way ng pag-store ng research papers tulad ng pagpapabind, paglalagay nito sa mga physical libraries. And sa mga ganitong setup, usually may risk kapag may mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng sunog, baha o pagkasira ng materials. Maaari ring mawala na ng tuluyan yung mga research papers. Dahil dito, nagiging vulnerable yung mga important academic outputs na pinoproduce natin and nahihirapan yung mga users na ma-access ito. Madalas din na kapag nag-RRL tayo, time-consuming siya, lalo sa local side. And normally, nagkakaroon ng duplication ng titles. And nahihirapan din i-verify kung original ba yung title or yung works na mga sinasubmit. So, with these challenges, we propose a solution, which is yung Press Connect. And ang goal ng system is mapadali yung access, organization, and retrieval ng academic papers. Bukod dito, ini-integrate din namin yung similarity checking using yung COSIN similarity and also yung engrams para makatulong sa pag-ensure ng originality at maiwasan yung duplication ng research. Sa pamamagitan ng ResConnect, mas magiging efficient at convenient sa mga users yung pag-manage at saka pag-upload ng mga research outputs nila. Ano ba yung mga key features ng ResConnect? Siyempre, centralization ng online repository. Kasi hindi lang naman siya nakafocus sa UCC mismo. We also, um, other universities can also create their own repository sa website. And nakastore lahat doon ng research papers nasa iisang platform lang. Mas mapapabilis yung search and filtering, lalo na sa mga RL for students. And mabilis mahanap yung mga needed research. Also, yung automated similarity checking para ma-check ng librarian yung originality ng mga papers. And syempre, yung secure and access management, protektado yung data. And syempre, mga monitoring and controls. Now, let's proceed po sa demonstration ng system namin, which will be conducted by Eve J. I mean, by JV. JV, di ka rinig. So, hello. So, sa demonstration natin is, dito sa may landing page, makikita yung mga available na program, tsaka research paper. Ay yung mga program, tapos kung ilang research paper na yung na-submit nila. So, sa guidelines and about, dito natin makikita yung rules. Um, Dito makikita yung about the system, tsaka yung guidelines and rules ng website. So, sa register, mamimili ka kung anong type ka ng user, kung researcher ba or institution. So, sa institution, ito yung mga school na magre-register.
Tas yung researcher naman yung mga user na maghahanap ng or titingin ng mga research. So, ayun, got it. Tas makikita dito sa select university, makikita dito yung mga available na university like na nag-register. Dito makikita yung mga available program. So, ganit na pala. So, mag-login na tayo. So, ito naman yung researcher side natin. Dito sa may dashboard, makikita yung kung ilang uploaded papers, kung ilan na rin yung nag-access ng request sa paper na in-upload mo, tsaka sa citation, kung ilan na yung nag-view or nag-download ng papers na in-upload mo. So, dito pwede tayo mag-upload ng research title ng research. Upload tayo about mental health. So, abstract, minimum 50 words kailangan. So, na-upload na siya yun. Nasa pending na siya. So, kailangan ma-approve yan ng librarian nyo, which is yung sa may institution na nag-register. Kung sino yung nag-register ba. So, dito sa dashboard, mga shortcut yan, makikita natin na yun. Yung nag-upload, kung i-approve ba o yun. Research approvals. Dito natin siya makikita. May research approvals. Sa register. So, ayan. Dito natin makikita yung info ng research na in-upload. So, 100% ibig sabihin, na-upload ko na yun. May same siya na paper. Ayan. Nagamit ko siya as example. So, gawa tayo bago na research. Hanap pala tayo research. Dito na. Okay na lang natin. Dito sa
So, ayun na-upload nila. Tas dito pala sa may browse research, ayan makikita na yung mga ano, accepted or approved na research paper. So, may view details dito. Makikita yung sino yung nag-submit tsaka kung saang university siya. Tas yung abstract. So, pwede mo rin siya makita view paper details. Yan. Pwede mo siya ma-download. Ayan. Tas sa may researches naman, dito makikita yung mga in-upload mo na papers. Sa system yung details niya. Ayan, makikita natin yung paper dito sa may link. So, sa access request naman, dito natin makikita yung mga user na nag-request ng access ng paper mo. So, ito yung approve na. Sa settings, ayan. Doon tayo sa library. Tingnan natin. Yung nga sa repository. Ayan yung bago nating in-upload. So, wala pa siyang kaparehas. Kaya zero yung similarity. Review natin siya dito. Tapos may similarity, wala. So, pwede na natin siya i-approve. Tapos pagka-approve, ayan, makikita natin yung papers. Tapos sa researcher naman, makikita natin yung mga user na nag-register sa may school na yun. Kung ano yung status nila, kung active ba or inactive. Tapos sa program naman, sa may institution, pwede sila mag-add ng programs kung ano yung program nila sa school. Pwede rin nila i-edit. Makikita kung ilang student tsaka paper na yung na-upload kada program. So, sa may access request naman, ito yung access request. Dito makikita yung kung sino yung nag-request sa may paper na yun. Sa hawak nilang user. Ayan. Researcher approval. Dito makikita yung mga user na nag-register sa school kung i-approve pa or hindi. Tapos sa may archive naman, kunwari natapos na yung school year na yun, then lahat ng papers na na-upload within that school year is automatic na siya na mapupunta dito sa may archive. Yan. Dito lalabas. Makikita din natin yung PDF. And tapos sa may settings, dito tayo makapag-add ng school year. Tapos pagka-add natin, pwede natin gawin active or inactive. Based sa school year natin. Tapos ayan, dito makikita yung info ng university tsaka yung librarian na nakaregister. Sa may admin naman, so dito naman sa may admin, makikita natin kung ilang university yung na-register, tapos ilang researcher din, tapos kung ilang papers. Tapos dito sa university management, dito natin makikita yung mga university na institution na nag-register. Dito natin makikita sa may proof of work file, yung in-upload nila na file kung tama ba or align sa may ano. Tapos sa may system configuration naman, dito makokontrol natin yung limit ng kung anong max size ng file. So sa may research, pwede natin siyang i-adjust. Pati na rin sa may registration, may i-upload kong file doon. Ayan, pwede rin natin siya i-adjust. Ay,
That's it po. And you can answer ng Google Form na lang po. We will send sa chat for the survey. Thank you.